Magandang araw sa inyong lahat. Nais ko munang ipahayag ang aking taos-pusong pagbati sa bawat isa sa inyo na nanonood sa ating video ngayon. Ako'y labis na nagagalak na makasama kayo sa pagkakataong ito at umaasa akong makapaghatid tayo ng inspirasyon at lakas sa bawat isa sa ating pananampalataya. Ngayon tayo ay magkakaroon ng isang makabuluhang talakayan tungkol sa tanggapin ang pagpapagaling at mga himala sa pamamagitan ng panalangin ng awit 93 at awit 91. Napakahalaga ng ating tema ngayon dahil sa panahon ng pagsubok at hirap, ang mga salmo ay nagdadala ng liwanag at pag-asa sa ating mga puso. Ang awit 23 ay isa sa mga pinakapopular na teksto sa Biblia na naglalarawan ng pagmamahal at pangangalaga ng ating Panginoon bilang isang mabuting pastor. Sinasalamin nito ang ating tiwala na kahit sa mga madilim na sandali, hindi tayo nag-iisa sapagkat kasama natin ang ating Diyos. At sa awit 91, makikita natin ang mga pangako ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak. Ito ay isang paalala na tayo ay kanyang pinoprotektahan at pinapangalagaan anuman ang mangyari. Sa mga salin ng mga taludtod na ito, makikita natin na hindi lamang tayo tinatawag upang maniwala, kundi upang aktibong tanggapin ang mga pagpapalang dala ng ating pananalig at panalangin. Sa ating pagninilay-nilay, nais kong hikayatin kayong magkomento sa ibaba. Ano ang mga karanasan ninyo sa pagpapagaling o himala sa inyong mga buhay? Paano kayo nakatagpo ng lakas sa mga salmo na ito? Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng inyong kwento, tayo ay makapagbibigay inspirasyon sa isa't isa at maaari ring makuha ang mga pananaw ng iba na maaaring makatulong sa ating lahat. Bilang isang komunidad, mahalaga ang ating pagtutulungan at ang ating ugnayan sa Diyos at sa isa't isa. Huwag kalimutan na isubscribe ang ating channel upang maging updated sa mga susunod na video at mga talakayan na tiyak na magbibigay inspirasyon at lakas sa ating mga pananampalataya. Ang inyong pag-subscribe ay isang paraan ng pagpapakita na nais ninyong patuloy na lumago sa inyong espiritual na paglalakbay. Sa ating pag-usapan, tatalakayin natin kung paano natin maaring aktibong tanggapin ang mga pagpapagaling at himala sa ating buhay sa pamamagitan ng ating panalangin. Sa bawat taludtod ng awit 23 at awit 91, magkakaroon tayo ng pagkakataon na suriin ang mga mensahe at mga pangako ng Diyos. Isipin natin ang mga pagkakataon kung saan tayo ay nagdanas ng sakit o pagsubok at kung paano ang ating pananampalataya ay naging daan tungo sa ating pagpapagaling. Mahalaga rin na ating alalahanin na ang panalangin ay hindi lamang isang ritual, kundi ito ay isang makapangyarihang kasangkapan na nag-uugnay sa atin sa ating Diyos. Kapag tayo ay nagdarasal ng may buong puso at pananampalataya, tayo ay nagiging bukas sa mga biyayang nais ipagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya naman, habang umuusad tayo sa ating pagtalakay, isama natin ang ating mga intensyon sa ating mga panalangin. Anuman ang ating hinaharap na hamon, tandaan natin na ang Diyos ay laging naririyan, handang makinig at tumulong. Sa huli, nais kong ipaalala sa inyo na ang ating pananampalataya ay isang paglalakbay at sa bawat hakbang na ating ginagawa, tayo ay tinutulungan ng ating Panginoon. Huwag tayong matakot na humingi ng tulong at gabay. Ang ating mga komento at saloobin ay mahalaga at sama-sama tayong magpapatuloy sa ating paglalakbay ng pananampalataya. Kaya't simulan na natin ang ating pagtalakay. Tayo na at sama-sama nating tuklasin ang mga kahulugan ng awit 23 at awit 91 at kung paano natin maaring tanggapin ang mga himala at pagpapagaling sa ating mga buhay. Ang awit 23:1-3 ay naglalarawan ng Diyos bilang isang mabuting pastol na nagbibigay ng gabay at kapayapaan sa kanyang bayan. Ang mga talatang ito ay puno ng pag-asa at nagpapakita ng mga pangako ng Diyos sa atin na siya ay laging kasama sa ating mga paglalakbay. Ang pagkakaroon ng tiwala sa Kanya ay nagdudulot ng kapanatagan sa ating kaluluwa. Kapag tayo ay nagdarasal at humihingi ng tulong, ang ating puso ay nagiging bukas sa Kanyang mga himala at pagpapagaling. Sa buhay, madalas tayong nahaharap sa mga pagsubok at suliranin. Ngunit sa kabila ng mga ito, ang awit 23 ay nagsasaad na ang ating Diyos ay hindi tayo iiwan. Siya ang ating gabay, ang ating pastol na nagdadala sa atin sa mga pastulan ng kapayapaan at nagpapaginhawa sa ating mga kaluluwa. Sa pagdarasal, maaari tayong makaranas ng tunay na kapayapaan na nagmumula sa Kanya.
Ang ating mga takot at pag-aalinlangan ay nawawala at tayo ay napapawi sa kanyang mga yakap. Ang tiwala na ito ay nagiging daan para sa mga himala sa ating buhay. Kapag tayo ay humihingi sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, nagiging handa tayong tumanggap ng kanyang mga biyaya. Ang ating pananampalataya ay nagiging tulay sa pagitan ng ating mga pangangailangan at ng kanyang mga sagot. Sa bawat pagkakataon na tayo ay lumalapit sa kanya, tayo ay nagiging mas malapit sa kanyang puso at sa kanyang mga plano para sa atin. Ang mga himala ay hindi palaging nagmumula sa mga bagay na ating inaasahan. Madalas, sila ay nagmumula sa mga pagkakataong tayo ay walang-wala at sa mga sandaling tayo ay tila nawawala. Ang awit 91:1 sa duo ay nagsasaad ng halaga ng pagtitiwala sa Diyos bilang ating kanlungan at kalasag. Ang mga talatang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkakaroon ng matibay na pananampalataya. Ang Diyos ay ating kanlungan, isang lugar kung saan tayo ay ligtas sa mga panganib at suliranin. Sa ating mga panalangin, maaari tayong lumapit sa Kanya at itaguyod ang ating mga alalahanin, at sa Kanyang mga kamay, ang ating mga pasanin ay nagiging magaan. Ang pagtitiwala sa Kanya ay nagdadala ng mga himala at pagpapagaling sapagkat Siya ang ating tagapagligtas sa mga pagkakataong tayo ay nalulumbay o naguguluhan. Minsan sa ating mga panalangin, nagiging mahirap ang magtiwala, lalo na kapag ang mga sitwasyon ay tila napakahirap. Ngunit sa pamamagitan ng panalangin at pagtitiwala, nagiging posible ang mga bagay na sa ating sarili ay hindi natin kayang gawin. Ang ating pananampalataya ay nagiging ilaw sa madilim na landas at sa bawat hakbang ng ating paglalakbay, ang Diyos ay naroon upang gabayan tayo. Ang mga talatang ito ay nagbibigay ng mensahe na ang kanyang mga pangako ay hindi lamang mga salitang nakasulat, kundi mga katotohanan na dapat nating yakapin. Ang Diyos ay hindi nagkukulang sa kanyang mga pangako, at sa kanya, ang mga himala ay nagiging realidad. Sa tuwing tayo ay nagdarasal, ito ay isang pagkakataon upang ipakita ang ating pagtitiwala sa kanya. Ang ating mga panalangin ay hindi lamang mga salita, kundi mga pagkilos ng pananampalataya na nagbubukas ng pinto sa kanyang mga biyaya. Sa kabuuan, ang awit 23 at awit 91 ay nagsisilbing mga paalala na ang Diyos ay laging narito para sa atin. Siya ay ang ating pastol na nagbibigay ng kapayapaan at gabay, at siya rin ang ating kanlungan at kalasag sa mga panganib. Sa ating mga panalangin, tayo ay hinihimok na lumapit sa Kanya ng may tiwala at pananampalataya. Sa ganitong paraan, ang ating mga puso ay nagiging handa upang tumanggap ng Kanyang mga himala at pagpapagaling. Sa bawat hakbang ng ating buhay, ang pagkakaroon ng ugnayan sa Diyos ay nagiging daan upang maranasan natin ang Kanyang presensya at pagmamahal na nagdadala ng tunay na kapayapaan at kaligayahan sa ating mga kaluluwa. Ang awit 23 at awit 91 ay nagbibigay ng malalim na pangunawa sa kalikasan ng ating relasyon sa Diyos, lalo na pagdating sa pagtanggap ng pagpapagaling at mga himala sa pamamagitan ng panalangin. Sa awit 91, 1-2, makikita natin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos bilang ating kanlungan at kalasag. Ang pagkilala sa Kanya bilang ating tagapagligtas ay isang mahalagang hakbang sa ating paglalakbay ng pananampalataya. Kapag tayo ay lumapit sa Kanya, nagiging bukas ang ating puso sa Kanyang mga biyaya. Sa gitna ng mga pagsubok at suliranin, ang ating pagtitiwala sa Kanya ang nagsisilbing liwanag na nagdadala ng pag-asa. Ang mga talatang ito ay nagbibigay diin sa pangangailangan ng isang malalim na ugnayan sa Diyos. Sa ating mga panalangin, dapat tayong magsimula sa pagkilala sa Kanyang kapangyarihan at pagmamahal. Sa tuwing tayo ay nagdarasal, lalo na sa mga oras ng pangangailangan, dapat tayong maging mapagpakumbaba at magtiwala na ang Diyos ay laging naririto upang tayo ay tulungan. Ang ating pananalig ay hindi lamang isang emosyon o isang simpleng pananaw. Ito ay isang aktibong desisyon na kumilala sa Diyos bilang ating pinakamakapangyarihang kaibigan at tagapagtanggol. Sa awit 23-1-3 naman, makikita ang Diyos na parang isang mabuting pastol na nag-aalaga sa Kanyang mga tupa. Ang mga salitang, "Walang anuman akong kakulangan," ay nagpapaalala sa atin na sa Kanya, tayo ay mayroong lahat ng ating kailangan. Ang kapayapaan na Kanyang ibinibigay
ay hindi katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Ito ay isang kapayapaang nagmumula sa kaalaman na siya ay may kontrol sa lahat ng bagay. Ang pagkakaroon ng ganitong kapayapaan ay nagiging daan para sa mga himala sa ating buhay. Kapag tayo ay tahimik sa kanyang presensya, doon natin nararanasan ang tunay na pagpapagaling, hindi lamang sa ating mga pisikal na karamdaman kundi pati na rin sa ating emosyonal at espiritual na kalagayan. Ang pagtanggap ng pagpapagaling at mga himala ay hindi palaging nangangahulugan ng agarang tugon sa ating mga panalangin. Minsan, ang Diyos ay maaaring tumugon sa ating mga kahilingan sa paraang hindi natin inaasahan. Ang ating pananampalataya ay sinusubok sa mga pagkakataong tila walang sagot ang ating mga panalangin. Dito pumapasok ang kahalagahan ng pagtitiwala, ang pagsasakatawan sa mga pangako ng Diyos, kahit sa gitna ng mga pagsubok, ay nagdadala ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang mga layunin sa ating buhay. Sa mga pagkakataong ito, ang ating pananalangin ay nagiging isang paraan upang ipakilala ang ating mga pangangailangan sa Kanya at sa parehong pagkakataon, nagiging daan ito upang tayo ay magtiwala sa Kanyang kabutihan at karunungan. Mahalaga, ring isaalang-alang na ang ating mga panalangin ay hindi lamang para sa ating sarili kundi para sa iba. Ang pagkakaroon ng espiritu ng pagkakaisa at pagmamalasakit sa kapwa ay nagiging daan din para sa mas malawak na pagpapagaling at himala. Sa pagtanggap natin ng mga biyaya mula sa Diyos, nararapat lamang na ibahagi ito sa iba. Ang ating mga testimonya ng pagpapagaling at mga himala ay nagiging inspirasyon para sa iba na magtiwala rin sa Diyos. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal para sa ibang tao, nagiging kasangkapan tayo sa kanilang proseso ng pagpapagaling at pagbabalik loob sa Diyos. Sa kabuuan, ang pagtanggap ng pagpapagaling at mga himala sa pamamagitan ng panalangin ay nakaugat sa ating tiwala at ugnayan sa Diyos. Ang mga talatang ito mula sa awit 4:23 at awit 91 ay nagpapakita sa atin na ang Diyos ay laging nariyan upang magbigay ng gabay, kapayapaan at proteksyon. Sa ating mga panalangin, naway patuloy tayong maging bukas sa Kanyang mga biyaya at maging handang tumanggap ng Kanyang mga himala sa Kanyang sariling paraan at panahon. Sa ganitong paraan, ang ating pananampalataya ay hindi lamang nagiging personal, kundi nagiging bahagi ng mas malaking plano ng Diyos para sa Kanyang bayan. Sa mga talatang awit 91-9-10, makikita natin ang isang makapangyarihang mensahe ng pagtitiwala at pag-asa. Ang mga salitang nagsasaad na ang mga taong nagtitiwala sa Diyos ay hindi tatamaan ng masama ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na ang ating pananampalataya ay may kakayahang magdala ng kaligtasan sa ating mga buhay. Sa mundong puno ng panganib at pagsubok, ang pagkakaroon ng matibay na ugnayan sa Diyos ay nagsisilbing aming kanlungan at kalasag. Sa bawat panalangin na ating itinatanghal, tayo ay lumalapit kay Yahweh, ang ating tagapagligtas, at sa Kanya, nagiging posible ang mga himala at pagpapagaling. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok at hamon, at sa mga pagkakataong ito, ang ating kalusugan, kapayapaan at seguridad ay maaring maapektuhan. Subalit sa mga talatang ito, pinapaalalahanan tayo na ang Diyos ay narito upang tayo ay protektahan mula sa lahat ng masama. Ang ating pagtitiwala sa Kanya ay hindi lamang isang simpleng paniniwala. Ito ay isang aktibong hakbang patungo sa Kanyang mga pangako. Ang pagkakaroon ng tiwala ay nagbibigay daan upang ang ating mga puso ay mapuno ng kapayapaan at kaligtasan na nagiging daan upang maranasan natin ang Kanyang mga biyaya. Sa awit 23:1-23, inilarawan ang Diyos bilang isang mabuting pastol na nag-aalaga sa Kanyang mga tupa. Sa Kanyang gabay, tayo ay nakakahanap ng kapanatagan. Ang pagkakaroon ng isang pastol na nagmamalasakit ay nagdudulot ng kaluwagan sa ating mga kaluluwa. Sa gitna ng mga pagsubok, ang presensya ng Diyos ay nagiging liwanag na nagbubukas ng mga daan patungo sa pagpapagaling. Ang ating kalagayan, maging ito man ay pisikal, emosyonal o espiritual, ay nagiging mas madali kapag tayo ay kumikilos sa ilalim ng Kanyang gabay. Minsan, sa kabila ng ating pananampalataya, maaari pa rin tayong makaramdam ng takot at pagdududa. Ngunit sa mga pagkakataong ito, ang mga pangako ng Diyos ay dapat nating balikan. Ang Kanyang mga salita ay nagsisilbing paalala na hindi tayo nag-iisa sa ating laban.
Ang panalangin ay isang makapangyarihang kasangkapan na nagbibigay daan sa atin upang makipag-ugnayan sa Kanya, at sa bawat pagdulog natin sa Kanya, nagiging mas maliwanag ang ating landas. Ang panalangin ay hindi lamang isang paghingi ng tulong, kundi ito rin ay isang pagkakataon upang tayo ay magpakatatag at magtiwala sa Kanyang mga pangako. Sa panahon ng ating mga pagdurusa, ang ating pananampalataya ay sinubok. Ngunit, sa pamamagitan ng panalangin, na ipapahayag natin ang ating mga takot at pagdududa sa Diyos. Ang mga himala ay nagiging posible kapag tayo ay naglalakas loob na ilagak ang ating mga pasanin sa Kanya. Ang awit 91 o 9:7 ay nagsisilbing paalala na ang ating pagtitiwala ay nagdadala ng mga biyaya na hindi natin kayang ipagkaloob sa ating sarili. Ang pagkakaroon ng matibay na pananampalataya ay nagiging dahilan upang makaranas tayo ng mga himala na naglalayo sa atin sa mga panganib at sakit. Mahalaga ang ugnayang ito sa ating buhay, sapagkat ito ang nagsisilbing pundasyon ng ating pananampalataya. Sa bawat pagkakataon na tayo ay lumapit sa Diyos sa panalangin, tayo ay nagiging bahagi ng Kanyang plano para sa ating kaligtasan. Ang Kanyang mga pangako ay hindi nagwawagi sa mga pagsubok na ating dinaranas. Sa halip, ang mga ito ay nagiging daan upang tayo ay muling bumangon at lumaban. Ang ating mga himala at pagpapagaling ay hindi lamang nakasalalay sa ating mga gawa, kundi ito ay bunga ng ating pagtitiwala sa Kanya. Sa makatuwid, habang tinatahak natin ang ating mga landas, naway patuloy tayong maging bukas sa mga biyayang iniaalok ng Diyos. Ang ating mga panalangin ay hindi dapat maging isang simpleng ritual, kundi isang masigasig na pakikipag-ugnayan sa Kanya na nagdadala ng kapayapaan at kaligtasan. Sa susunod na tayo ay manalangin, alalahanin natin ang mga talatang ito at ang kanilang kahulugan sa ating buhay. Sa ating paglapit sa Kanya, tayo ay binibigyan ng pagkakataon na makaranas ng tunay na pagpapagaling at mga himala. Sa ating pagninilay, maghanda tayo sa isang panalangin kung saan maaari nating ipahayag ang ating mga puso at mga pangangailangan sa Diyos. O Diyos na makapangyarihan, sa iyong harapan kami ay lumalapit, puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa oras na ito, kami ay nagtitipon sa ngalan ng iyong pag-ibig at pagpapagaling. Sa awit 23, ipinapahayag mo sa amin ang iyong walang hangang pangangalaga. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako mangangailangan. Sa mga salitang ito, kami ay nagiging tahimik at lumalapit sa iyong mga bisig na puno ng kapayapaan at katiyakan. Sa mga panahong puno ng pag-aalinlangan at takot, kami ay umaasa sa iyong mga pangako. Ipinapangako mo, O Diyos, na sa gitna ng mga pagsubok kami ay iyong papangunahan sa mga pastulan ng kapayapaan. Itinataas mo ang aming mga ulo, tinuturo mo sa amin ang tamang daan. Sa mga madilim na sandali kami ay naglalakad sa mga lambak ng anino ng kamatayan, ngunit sa pamamagitan ng iyong mga salita, kami ay nagiging matatag. Ang iyong tungkod at pamalo ang nagbibigay ng comfort at lakas. O Ama, sa awit 91, kami ay nagiging saksi ng iyong mga himala. Sa Kanya'y tumahan ako at sa Kanya'y magtitiwala. Ang aming mga puso ay puno ng tiwala sa iyo. Ang iyong mga pangako ay hindi nagbabago. At sa bawat hakbang na aming tinatahak, kami ay nakasalalay sa iyong mga pangako ng kaligtasan. Sa bawat pagsubok, sa bawat sakit, kami ay dumudulog sa iyo. Nananalangin na ang iyong kapangyarihan ay sumaklaw sa aming mga buhay. Sa mga oras ng kagipitan, kami ay nagiging matatag sapagkat alam naming ikaw ay kasama namin. Tinatahak namin ang landas ng buhay, nagdadala ng iyong liwanag sa aming mga puso. Puno kami ng pag-asa at pananampalataya sapagkat sa iyong mga kamay kami ay ligtas. Ipinapanalangin namin ang mga nasugatan, ang mga may sakit at ang mga nawawalan ng pag-asa. Naway madama nila ang iyong yakap ng pagmamahal at pagpapagaling sa kanilang mga puso. O Diyos, sa iyong mga salita, kami ay nananampalataya na hindi kami mapapahamak. Hindi ka matatakot sa mga takot sa gabi o sa mga palaso na lumilipad sa araw. Ang mga pangako mo, O Ama, ay nagbibigay sa amin ng lakas. Ipinapanalangin namin ang mga tao sa paligid namin, ang aming pamilya, mga kaibigan at mga kasamahan. Naway maging daluyan kami ng iyong biyaya at pagmamahal sa kanilang mga buhay. Sa bawat pagluha, sa bawat hirap,
kami ay patuloy na nananampalataya sa iyong mga himala. Ipinapanalangin namin ang mga naguguluhan, ang mga naliligaw ng landas, at ang mga nahihirapan sa kanilang mga puso. Naway maging liwanag kami sa kanilang mga dilim. Sa aming mga panalangin, kami ay sumusunod sa iyong kalooban, at sa bawat salita, kami ay nagiging instrumento ng iyong kapayapaan. O Diyos, sa iyong mga balikat kami ay nagtataglay ng aming mga pasanin. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, ipinapaabot namin ang aming mga kamay sa iyo. Naway ang iyong mga himala ay maganap sa aming mga buhay. Ipinapanalangin namin ang mga may sakit. Naway madama nila ang iyong paghipo sa kanilang mga katawan. Naway ang mga sugat at sakit ay mapawi sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan. Kami ay nagtitiwala na sa bawat araw na lumilipas, kami ay patuloy na magiging saksi ng iyong kabutihan. Sa aming mga puso, kami ay naguukit ng mga alaala ng iyong mga pagkilos, at sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, kami ay bumabalik sa iyong mga pangako. Ang iyong salita ay nagsisilbing ilaw sa aming landas, nagsisilbing gabay sa aming mga hakbang. O Diyos, isinusumpa namin sa iyo ang aming mga takot at pagdududa. Naway ang iyong liwanag ay umabot sa aming mga kalooban at magbigay ng pag-asa. Sa mga sandaling kami ay naguguluhan, hayaan mo kaming makatagpo ng katahimikan sa iyong piling. Naway ang mga himala na aming inaasam ay maganap, at sa bawat pagdapo ng iyong mga kamay, kami ay muling mabuhay. Sa mga pagkakataong kami ay nagtatanong, hayaan mo kaming marinig ang iyong tinig na nagsasabi, "Huwag kang matakot sapagkat narito ako." Sa bawat hakbang, kami ay nangangako na kami ay magiging mga tagapagsalita ng iyong kabutihan, mga saksi ng iyong mga himala. O Diyos, sa iyong harapan, kami ay lumalapit na may pusong puno ng pasasalamat sa mga biyayang walang hanggan na iyong ibinibigay sa amin. Sa bawat araw na lumilipas, kami ay patuloy na tinutulungan at pinapalakas ng iyong presensya. Ang iyong pag-ibig ay walang katulad, at sa mga sandaling kami ay nag-iisa. Kami ay nakadarama ng iyong yakap na nagbibigay ng kapanatagan. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, kami ay sinasabayan mo, at sa bawat pagsubok, kami ay hindi nag-iisa. O Ama, kami ay nagdarasal na sa mga pagkakataong kami ay naliligaw ng landas. Naway ang iyong liwanag ang maging gabay sa aming mga hakbang. Sa mundong puno ng mga hamon at pagsubok, kami ay umaasa sa iyong mga salita na nagbibigay lakas at inspirasyon. Ang iyong mga pangako ay tunay at tapat, at sa mga sandaling kami ay nahihirapan, kami ay humihingi ng iyong tulong at pangunawa. Sa mga oras ng pangungulila at sakit, kami ay humihingi ng iyong pagkalinga. Naway ang mga sugat ng aming mga puso ay mapagaling ng iyong pagmamahal. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng kaliwanagan upang makita ang tamang landas na dapat tahakin. Ipinapanalangin namin ang mga tao sa aming paligid, mga kaibigan at pamilya na nagdadala ng mga pasanin. Naway madama nila ang iyong pagkalinga at pagmamahal sa kanilang mga buhay. O Diyos, sa bawat pagluha na aming ibinuhos, naway makita mo ang aming mga puso. Ang aming mga hikbi ay mga panalangin na umaabot sa iyong trono. At sa bawat hikbi, kami ay umaasa na ikaw ay makikinig. Naway maging daluyan kami ng iyong biyaya sa mga nangangailangan. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, hayaan mo kaming maging lakas para sa iba, na sa pamamagitan ng aming mga salita at gawa, madala namin ang iyong liwanag sa mga madidilim na sulok ng mundo. Sa bawat sakit na aming dinaranas, kami ay nananalangin na ang iyong kapangyarihan ay kumilos sa aming mga katawan. Naway ang mga may sakit ay makaramdam ng pag-asa at lakas mula sa iyong mga kamay. Kami ay nagtitiwala na sa bawat pagdapo ng iyong pagmamahal, ang mga sugat at sakit ay mapapawi. Sa mga pagkakataong kami ay nawawalan ng pag-asa, bigyan mo kami ng lakas upang muling bumangon at lumaban. O Diyos, sa aming mga panalangin, kami ay nagiging mga instrumento ng iyong kapayapaan. Naway ang aming mga salita ay magdala ng liwanag at pag-asa sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Sa bawat pagkakataon na kami ay nakikipag-ugnayan sa aming kapwa, naway makita nila ang iyong pagmamahal sa aming mga mata at maramdaman ang iyong yakap sa aming mga puso. Sa mga sandaling kami ay naguguluhan, kami ay humihingi ng iyong patnubay. Hayaan mo kaming makatagpo ng katahimikan sa iyong piling, at sa bawat pagsubok na aming dinaranas,
kami ay nagsusumamo na maging matatag at puno ng pananampalataya. Ang iyong mga salita ay nagsisilbing ilaw sa aming landas at sa bawat hakbang, kami ay nagtitiwala sa iyong kabutihan. O Diyos, sa aming mga puso, kami ay nag-aalay ng mga pangarap at pag-asa. Sa mga pagkakataong kami ay nagdaranas ng pagdududa, hayaan mo kaming makinig sa iyong tinig na nagsasabi, "Narito ako, huwag kang matakot." Naway ang mga himala na aming inaasam ay maganap at sa bawat pagdapo ng iyong mga kamay, kami ay muling mabuhay. Sa pagtatapos ng aming panalangin, kami ay nag-aalay ng aming mga sarili sa iyo. Sa lahat ng aming mga gawa, naway ito ay magdala ng kaluwalhatian sa iyong ngalan. Salamat o Diyos, sa iyong walang katapusang pag-ibig at pagtanggap. Kami ay nagtitiwala sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas, kami ay nananalangin. Amen. Sa pagtatapos ng ating devosyonal na ito, nais kong ipaalala sa bawat isa sa atin ang kahalagahan ng pagtanggap sa mga pagpapagaling at himala sa ating buhay. Ang mga Salmo 23 at 91 ay hindi lamang mga salita na ating binabasa. Sila ay mga pangako ng ating Diyos na laging nariyan para sa atin, anuman ang ating pinagdadaanan. Habang tayo ay nagmuni-muni sa mga mensahe ng mga awit na ito, naway lumakas ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Sa Salmo 23, isinasaad ang kagandahan ng pag-aalaga ng Diyos sa atin bilang ating pastol. Madalas tayong nahaharap sa mga pagsubok at hamon, ngunit ang Kanyang pangako ay hindi tayo iiwanan. Sa mga oras ng takot at pangamba, tandaan natin na Siya ang ating liwanag at kaligtasan. Ang paglalakad natin sa mga madidilim na daan ay hindi kailanman nag-iisa sapagkat kasama natin ang Kanyang presensya. Kaya't sa bawat hakbang na ating ginagawa, huwag tayong mawala ng pag-asa. Sa halip, dapat tayong lumapit sa Kanya, humingi ng gabay at yakapin ang Kanyang mga pangako. Samantala sa Salmo 91, ito ay isang paalala na tayo ay nasa ilalim ng Kanyang mga pakpak, ligtas at protektado mula sa mga panganib ng mundo. Ang mga salitang ito ay nagpapalakas sa atin na magtiwala sa Kanya sa bawat sitwasyon. Anuman ang ating nararamdaman, anuman ang ating kinakaharap, naway maging tanglaw sa atin ang Kanyang mga salita. Sa mga oras ng krisis, sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan, alalahanin natin na ang Diyos ay ating kanlungan at kalasag. Ang Kanyang pagmamahal at proteksyon ay walang hanggan. Kaya't sa ating pag-uwi sa araw na ito, dalhin natin ang mga mensaheng ito sa ating mga puso. Isipin natin ang mga pagkakataon na tayo ay nakaranas ng Kanyang mga himala at pagpapagaling. Maaring ito ay sa simpleng paraan na tayo ay nakaramdam ng kapayapaan sa gitna ng bagyo o sa mga pagkakataong ang ating mga panalangin ay sinagot sa paraang hindi natin inaasahan. Huwag nating kalimutan ang mga ito sapagkat ang mga alaala ng Kanyang mga ginawa ay nagbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon. Nais kong hikayatin ang bawat isa sa atin na patuloy na manalangin. Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual. Ito ay isang paraan ng pakikipag-usap sa ating Diyos, isang pagkakataon upang ipahayag ang ating mga takot, pag-asa at mga pangarap. Sa bawat salita na ating binibigkas, tayo ay lumalapit sa Kanya. Huwag tayong matakot na ipahayag ang ating mga saloobin. Ang Diyos ay handang makinig at handang tumugon, kaya't sa ating mga panalangin isama natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga komunidad, at ang lahat ng nagdaranas ng sakit at paghihirap. Sa pamamagitan ng ating mga panalangin, tayo ay nagiging kasangkapan ng Kanyang pagmamahal at pagpapagaling. Sa mga susunod na araw, subukan nating i-reflect ang mga mensahe ng mga awit na ito sa ating mga buhay. Paano natin maipapakita ang ating pagtitiwala sa Diyos sa ating mga desisyon? Paano natin maipapahayag ang Kanyang pagmamahal sa ibang tao? Sa bawat interaksyon, sa bawat pagkakataon, naway maging tagapaghatid tayo ng Kanyang liwanag at pag-asa. Sa pagtatapos, naway patuloy na sumainyo ang kapayapaan at kalakasan ng ating Diyos. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sapagkat ang Kanyang mga pangako ay buhay at totoo. Alalahanin natin na sa Kanya, tayo ay mayroong kaligtasan at pag-asa. Tayo ay patuloy na manalig, umasa, at tumanggap ng Kanyang mga pagpapala. Sa susunod na pagkakataon,
Kapag tayo ay muling nagtipon, dalhin natin ang mga salin ng ating mga karanasan at patotoo. Pagpapatuloy natin ang ating paglalakbay sa pananampalataya, sama-sama at sa pagkakaisa, sa ngalan ng ating Panginoon. Amen.